Gandang umaga po sa ating lahat. Ang topic po natin ngayon ay new wine into new wine skins. Ang bagong alak sa bagong ah, lalagyang balat. Ayon sa Matthew 9:17, neither do people pour new wine into old wine skins. If they do, the skins will burst. The wine will run out and the wine skins will be ruined. They pour new wine into new wine skins and both are preserved. Tagalog po, wala ring nagsasalin ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganon ang ginawa, puputok ang balat. Tatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayon, kapwa ito nagtatagal. Naranasan niyo na ba napilitin ang isang bagong bagay sa may pasok sa luma at mapagtanto na hindi talaga bagay? Para bang sinusubukan mong isaksak ang bagong charger sa lumang cellphone port, hindi talaga gagana. Ganito rin ang larawan na ginamit ni Jesus sa Matthew 9:17, Mateo 9:17. Nagsalita siya tungkol sa bagong alak at lumang sisidlan. Hindi siya tumutukoy sa alak para sa hapunan, kundi sa pagbabago, kung paano binabago ng kanyang kaharian ang ating utos, ang ating puso mula sa loob palabas. Kung paano binabago ng kanyang kaharian ang ating puso mula sa loob palabas. From inside out. Ano ba ang historical background nito o konteksto? Noong panahon ni Jesus, hindi iniimbak ang alak sa bote gaya ngayon. Nilalagay ito sa balat ng hayop, madalas mula sa kambing. Ang mga bagong sisidlan ay malambot at nababanat, kaya kaya nito lumuwag habang ang alak ay pumuputok at naglalabas ng hangin o yun, fermentation sa English. Ngunit ang mga lumang sisidlan ay matigas na at marupok. Kapag bagong alak ay nilagay doon, puputok ito. It will burst. Kaya nung sinabi ni Jesus ang bagong alak ay kailangang ilagay sa bagong sisidlan, ipinapakita niya na ang kanyang pagdating ay hindi lang pagdaragdag ng ilang bagong batas sa lumang tipan. Siya ay nagdadala ng ganap na bago, isang tipan ng biyaya, hindi lang batas. Sa Grego, ang salitang ginamit para sa alak ay oinos, O-I-N-O-S. Hindi lang tumutukoy sa literal na alak, kundi kadalasan ay sagisag ng kagalakan, pagdiriwang at buhay spiritual. Para bang sinasabi ni Jesus, ang aking spiritu ang bagong alak, ngunit kung ang puso mo ay matigas at nakakapit sa luma, hindi mo matatanggap o matataglay ang ginagawa ko. Makikita natin dito na ito ang buhay ng ilang tao sa kasulatan. Ito yung mga biblical examples. Si Saulo na naging si Pablo. Si Saulo ay parang lumang sisidlan. Maigpit siyang kumakapit sa legalismo ng mga Pariseyo noong kapanahonan niya. Sabi niya nga, I'm Pharisees of the Pharisee. Sumusunod, matindi. Matinding tagasunod ng Judaismo ng mga Pariseyo. Ngunit nang makilala niya si Jesus sa daan patungong Damasco, kinailangan niyang maging bago. Mula kay Saulo tungo kay Pablo, doon lamang niya nadala ang bagong alak na ebanghelyo sa mga Hentiyo. Sino pang halimbawa natin sa Biblia? Si Nicodemo, ayon sa Juan 3, isang kilalang guro ng Israel, lumapit kay Jesus sa gabi. Sinabi ni Jesus sa kanya, kailangan mong ipanganak na muli. Para bang sinabi niya, Nicodemo, hindi sapat ang luma mong sinidlan. Kailangan mong maging bago. Sino pang mga halimbawa sa Biblia? Ang mga alagad or the 12 disciples. Sa Acts 2,
Nang dumating ang Espiritu Santo sa Pentecostes, akala ng iba ay lasing sila sa bagong alak sa isang banda. Totoo, napuno sila ng bagong alak ng Espiritu. Ngunit bago iyon mangyari, kailangan nilang magpasakop, maging bukas, at handang baguhin ng Diyos. Kailangan nilang magpasakop, maging bukas, open, at handang baguhin ng Diyos. Sila ay naging bagong sisidlan. Anong aplikasyon nito sa ating buhay? Hindi lang ito para sa nakaraan, ito'y para sa atin ngayon. Minsan gusto nating ibuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala, ngunit nakakapit pa rin tayo sa dating ugali, dating galit, o dating paraan ng pag-iisip. Para bang sinasabi sa atin ng Panginoon, Panginoon, gusto ng iyong kagalakan, ng iyong espiritu, ng iyong bagong bagay. Pero sinusubukan pa rin nating ipasok iyon sa lumang sisidlan, isang pusong ayaw magbago. Parang sinasabi ni Jesus sa atin, may bago akong gagawin sa iyo. Pero hindi ko maibubuhos ang bagong alak kung ayaw mong magpaunat at magpasakop. Maring ibig sabihin nito ay bitawan ang pride, ang sama ng loob, o ang takot. Maring tumukoy din ito sa pagtanggap ng bagong disiplina, panalangin, pagsamba, at pagsunod. Ang hulugan nito na hayaan nating baguhin tayo ng Diyos kahit mahirap at hindi komportable. Alalahanin natin hindi lang nais ng Diyos na ayusin tayo. Gusto niyang baguhin tayo. Hindi simpleng upgrade lang katulad ng pag-upgrade sa app, kundi isang bagong nilalang. 2 Corinthians 5:17. Kaya ang tanong, tayo ba ay mga bagong sisidlan? Handa ba tayong magpabago, magpasakop at magpaunat sa kalooban ng Diyos? O kapit pa rin tayo sa luma, sa marupok at hindi kayang taglayin ang kagalakan at kapangyarihan at kaharian ng Diyos? Halimbawa, obserbahan lang natin sa paligid natin. Ang mga manampalatayang Kristiyano ay mas gusto pa rin balikan ang mga batas para sa mga Hudyo, para sa mga Levites, sa Leviticus, at mga pari. Obviously, hindi para sa manampalataya kay Jesucristo. Hindi pa rin nakakalaya sa mga pabigat na inalista ni Jesus sa ating mga Christian. At dahil mga Kristiyano tayo, ang mga aral ni Jesus ang higit na inaaral at sinusunod natin. Jesus died to set us free from those ordinances. Sabi nga, if the Son sets you free, you are free indeed, but still being practiced by those belonging to Judaism. Ito yung mga ordinances na pinapractice ng Judaismo. But we are not members of Judaism. We are Christians. Hence, Jesus first. Jesus is better than anything, better than anyone. Pinalaya na tayo ni Jesus sa mga ordinances o batas ng Judaism. Hindi naman tayo Judaismo, kundi mga Kristiyano. Kaya dapat aral ni Jesus ang unang basahin, aralin, huli ang luma. Si Jesus ay mas dakila kaysa mga propeta o mga patriarchs tulad ni Moses, Abraham, si Isaac o si Jacob, o maging si Joshua na isang mandirigma. Mas dakila si Jesus doon. Mas matindi kaysa anuman o sinuman. Ayon sa libro ng Hebrews, kung ating pag-aaralan, babasahin mula umpisa, first chapter hanggang sa last chapter, sa chapter 13. Nakikita natin doon, Jesus is greater than anyone. Kahit sinong propeta yan, dahil siya ang anak ng Diyos. Ang bagong alak ay mga turo ni Jesus, hindi lumang katuruan. Kaya ang mga Kristiyano ay dapat may bagong pananaw o kaisipan, bagong ugali, bagong pagkatao.
Tanda ng bagong alak ay oinos, sagisag ng kagalakan, pagdiriwang, at espiritual na buhay. Kung nais natin ang ganitong kapuspusan, hayaan natin gawing bago ni Jesus ang ating puso. Manalangin. Amang Diyos, salamat sa bagong alak ng iyong Espiritu, sa kagalakan at buhay na ibinubuhos mo sa amin sa pamagitan ni Yesu Kristo. Patawarin mo kami sa mga panahon nakapit kami sa luma, sa kasalanan, sa maling kaisipan, at sa sarili naming kagustuhan, sa maling aral na aming kinakapitan, maging ang mga maling simbahan na aming kinaaniban. Sa araw na ito kami ay sumusuko, gawin mo kami mga bagong sisidlan, mga pusong malambot, handang magpasakop, at handang magpaunat sa iyong kalooban. Punin mo kami ng iyong Espiritu, Panginoon, at naway umapaw sa aming buhay ang iyong kagalakan at kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all. Have a great day, everyone.